Pag wala ka daw sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Tandaan nyo yan, mga Katoliko. Otoridad Katoliko at aklat nyo mismo nagsabi niyan. Oh yes. At ang tinutukoy diyan, hindi ang Kang Manalo. Tandaan ninyo, mga INC ni Felix Manalo. Ang tinutukoy diyan na Iglesia ni Cristo, walang iba kundi ang Simbahang Katoliko. Kaya ang pahayag na hindi ka Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano ayon sa aklat ni Father Henry Lobag, tumutukoy sa paniniwala sa Simbahang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Yon ang unang Iglesia ni Cristo. Yon ang tunay na Iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Hindi ang samahang na itatag lang noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Sa makatuwid, ang paggamit ng INC sa aklat na yan upang patunayan ang kanilang eksklusibong pag-aangkin ay isang deception. Isang pandaraya sa konteksto, mga kapatid. Sabi ng binasa natin, hindi ko paniniwalaan at ibibilang kitang Kristiyano malibang ikaw ay makita ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa makatwid, tanggap po ng mga Katoliko ngayon na ang tunay na Kristiyano nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Yes, ang tunay na Kristiyano nasa loob ng Iglesia ni Cristo na walang iba kundi ang unang Iglesia ni Cristo na pinatunayan ng mga kasama ninyo. Sino ang unang Iglesia ni Cristo? Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, walang iba ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Siya ang unang Iglesia ni Cristo. Kaya, yung ginagamit ninyo na aklat na kung hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, walang iba kundi sa Simbahang Katoliko, hindi ka Kristiyano. O di, napakalinaw mga kapatid, yung inaangkin ninyo, itinuturo ninyo na kapag wala ka sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Napakalinaw ang konteksto, ang pahayag sa aklat Katoliko. Tulad sa tinutukoy sa Religion, Doctrine and Practice ni Father Francis Caselli, isang paring Jesuita, na gumagamit ng salitang Iglesia de Cristo o Church of Christ, walang iba kundi ang Simbahang Katoliko. Hindi yung organisasyong itinatag ni Felix Manalo 1914 at naparehistro sa Securities and Exchange Commission, SEC, Quelos Fundadores de esta Asociación Son Felix Manalo. Kaya, ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo, walang iba, ang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya rin, nang tuwirang nakasaad sa aklat mga kapatid, na hindi ka Kristiyano, di inaamin nila dahil hindi sila Katoliko, wala sila sa tunay na Iglesia ni Cristo, sila mismo hindi pala mga Kristiyano. Diba? Kaya daming nabiktima talaga sa maling unawa mga kapatid. Tuloy natin ang kanilang pahayag. Hindi sinabing sa Iglesia Katolika, pag wala ka sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Ngayon, bakit sa Iglesia Hindi daw sinabing Iglesia Katolika. Bakit? Sinabi ba sa naturang aklat na sa Iglesiang tatag ni Felix Manalo? May mabasa ba kayo? Di ba wala? Okay, tuloy ni natin. Cristo dapat makita upang kilalaning Kristiyano? Basahin po natin sa yung hawak-hawak ni Alibong kanina, yung Papal Encyclicals. Ayun. So basahin po natin sa pahina 39 sa Tagalog. Sino man siya at ano man siya, wala sa Iglesia ni Cristo ay hindi isang Kristiyano. Paano kaya tututulan ngayon yan ng mga kaibigan nating Katoliko? So, meron pa silang lakas mga kapatid na sabihin, paano kaya nila yan tutulan ang Papal Encyclical? Bakit? Isang uring pandaraya ito. Bakit? Ito talaga ang nakasulat sa binasa nila sa pahina 39. Dahil mabasa lang yung sino man sila, ano man sila na hindi Iglesia ni Cristo, hindi Kristiyano, ito ang nakasulat. Pansinin ninyo mga kapatid. Whoever he is and whatever he is, he who is in the Church of Christ is not a Christian. Pero may iniwasan sila. Yung sa itaas na bahagi, nakabagis mga kapatid, nakita nyo ba? The van of harmony stood firm, and the invisible sacrament of the Catholic Church continued. So ang tinutukoy diyan na Church of Christ,
Hindi ang Kang Felix Manalo. Eto, matagal na nilang ginagamit ito na aklat, mga kapatid. Ini-squat na naman ang salitang Church of Christ dahil sa Tagalog Iglesia ni Cristo. Ginagamit nila itong aklat na ito, Papal Encyclicals, edited by Anne Fremantle sa pahina 39, kung saan mababasa talaga dito, ito ang mabasa, mga kapatid, sa pahina 39. Whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Sa unang tingin ninyo, mga kapatid, tingnan niyo ang naturang context. Pinahiwatig ang Church of Christ na para bang ang tinutukoy ay ang Iglesia ni Cristo 1914 sa Punta Santa Ana, Manila, natatag ni Felix Manalo. Subalit, tingnan ninyo ang konteksto. Meron silang tinatawag, meron silang contextual omission na mababasa natin, the bond of harmony stood firm and the visible sacrament of the Catholic Church continued. So, napansin niyo, mga kapatid, sa binasa nila, may pang-i-squat sa salitang Church of Christ. Makikita natin dito na ang tinutukoy na Church of Christ ayon sa dokumento, hindi ang samahang itinatag ni Felix Manalo sa 1914, kundi ang simbahang Katoliko na siya mismong tinatawag sa dokumentong ito na Church of Christ, ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Tuloy natin. Sapagkat yung aklat na binasa natin ay Papal Encyclicals. Yan po ay koleksyon ng mga isinulat at itinuro ng mga naging papa sa simbahang Katoliko. Sabi po dyan sa binasa natin, sino man siya, ano man siya, na wala sa Iglesia ni Cristo. Take note of that. Wala sa Iglesia ni Cristo. Hindi po sinabing wala sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Hindi ganon. Ayan. Hindi daw umano sinabing wala sa Iglesia Apostolika, Katolika, Romana. Meron kayong pinutol. Bakit? Dahil po ba mabasa, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Yun bang Church of Christ? Dito, pinatunayan na ang Church of Christ natatag ni Felix Manalo? Ganun po ba? May mabasa ba diyan? Yun lang ang malinaw, mga kapatid, na basta makabasa sila sa aklat Katoliko na Iglesia ni Cristo, abay, inaagaw na nila, ini-squat na nila. Hindi maaring ihiwalay natin ang isang pangungusap sa kabuuang konteksto upang magbukhang sumasang-ayon sa aral nitong mga kaanib ng INC o mga ministro. Ang ganitong paraan na pamumutol ng konteksto, mga kapatid, pamumutol ng sipi ay isang ore na tinatawag na quote mining. Pagkuha lamang sa bahagi na pumapabor sa kanilang tinatalakay, habang iniiwasan yung linyang nagpaliwanag ng tunay na kahulugan sa konteksto. Pero kung ipagpatuloy natin pagbasa ang konteksto ng Papal Encyclical, malinaw na ang Church of Christ ay tumutukoy sa Roman Catholic Church, hindi sa organisasyong itinatag ni Felix Manalo sa 1914. Dito mapansin ninyo, nagpasalamat tayo na tinalakay nila yung mga iba't ibang aklat. Bakit? Sa Katoliko sa magamit, nabisto, nalantad ang matagal na nila na propaganda at pagpapakalat ng kasinungalingan. Di ba? Ituloy natin. Pag daw wala sa Iglesia ni Cristo, anong sabi? Hindi isang Kristiyano. Tsaka Kuya Siriac, para bang kapag ito ang binasa natin, sino man siya, ano man siya, wala sa Iglesia ni Cristo, hindi isang Kristiyano, parang itong pangungusap na ito, mababago pa kapag binasa yung mga kasunod. Talagang mababago pag binasa ang kasunod dahil quote mining kayo. Bakit? Sinabi ba diyan na ang Iglesia ni Cristo tinutukoy ay ang Iglesia tatag ni Felix Manalo? Anong sabi sa naturang dokumento na binasa ninyo? Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Hindi ang kay Felix Manalo. Mabago talaga. Pero daming mga nabiktima sa ganitong taktika, mga kapatid. Tuloy natin. Ay, ganun yung tinatakbo ng mga Katoliko eh. Yun ang palusot nila. Kaya lang, di naman ubra. Palusot lang yun. Kaya lang, ipit pa rin. Palusot lang umano, di obra. Sila ang di obra. Bakit? Ang resulta ay nangangagaw sila. Para lang masuportahan
yung iglesyang itinatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. sila, hindi ubra. So tanggapin nyo yan mga Katoliko, no? Na nakikinig po ngayon. At yan, Well, tinanggap talaga namin yan dahil aming aklat yan. Ang problema lang ay inagaw ninyo. Yung pangangagaw bilang squatter, di yan matanggap. Maliban lang sa mga inosente na nadaya sa maling akala. Yan ang natanggap nila. Tuloy ay natin. turo ng inyong papa. Sabi ng papa nyo, Oh, imagine, Santo Papa ng Simbahang Katoliko, pagkatapos gusto nilang ipalitaw mga kapatid na sila ang pinatunayan daw sa aklat ng Simbahang Katoliko. Imagine, amazing. Di ba? Yun ang interpretasyon nila. Na sila daw umano ang pinatunayan sa Papa ng Simbahang Katoliko. Tuloy natin. dahil wala kayo sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo Kristiyano. Ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo sa aklat na ito, walang iba kundi ang Simbahang Katoliko. At dahil wala kayo sa Simbahang Katoliko na siyang tunay na Iglesia ni Cristo, kayo ang hindi Kristiyano. Tuloy natin. Bakit? Alamin natin, saan po ba nagmula ang pangalang Kristiyano? Ayon na rin mismo sa aklat Katoliko. Sige po, babasahin natin kasunod ay ang pamagat, Ito. siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko na sinulat ng isang pare na si Enrique de Mont. Na-publish po yan noong 1935 sa pahina 10. Ganito ang ating mababasa. Ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristong Panginoon natin. Ayun, ayon na rin po mismo sa mga otoridad Katoliko. Oh, ayaw na mismo sa otoridad Katoliko pero alam nyo, pinutol nila ito. Ang pangalang Kristiyano anya ay mula sa pangalang Kristo. Oh, yan. Ayon sa otoridad Katoliko, mga kapatid, ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristo. Oh, anong binasa siya ang inyong pakinggan? At ito po ang mabasa mga kapatid, pansinin ninyo. Nakita nyo ba ito? Tayo'y mga Kristiyanong Katoliko. Yun ang mabasa mga kapatid. Ang kanilang binasa, ito lang. Ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristong Panginoon natin. So yun lang ang sinipi nila. Iniwasan nila yung tayo'y mga Kristiyanong Katoliko. O, yan, booking na naman sa paggamit nila sa aklat na siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko ni Father Enrique de Mont Isvide sa pahina 10. Dahil nakasulat ang pangalang Katoliko ay nagmula kay Kristong Panginoon natin, ginagamit nila ito upang palabasin na ang Katoliko ay hindi daw Kristiyano. Pero kung ituloy natin pagbasa, napakalinaw naman mga kapatid yung mabasa. Pinuto lang nila. Tayo'y mga Kristiyanong Katoliko. Yon, pinuto lang nila. Dahil diyan, yon nakatangay sila ng marami ng mga inosente. Ang Biblia naman po, tanungin natin, Kuya Robin. Ayon sa Biblia, sino ba nagturo na nagmula sa pangalang Kristo ang pangalang Kristiyano? Basahin po natin ang nakasulat sa 1 Pedro 4:14 at 16. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit kung ang isang tao ay magbatagaya ng Kristiyano, ay wag mahiya kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Sino po nagturo na nagmula sa pangalang Kristo ang pangalang Kristiyano? Ang apostol na si Pedro po mismo. Kaya tama lang na ang mga tunay na Kristiyano tinatawag sunod sa pangalan ni Kristo at sila po ay nasa loob ng iglesyang tinatawag sunod sa pangalan ng Yan. At hindi yan ang iglesyang tatag ni Felix Manalo. Dahil malinaw. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo? Literal po wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula.
mga kapatid, sila na mismo ang nagsusuwagan. Ang ginawa nito mga ngaral, yung pagpamputol nila sa bahagi ng teksto sa mga aklat Katoliko out of context ang ginawa nila. So isang paraan yan na pagkuha ng sipi, yung kabuuang konteksto, yon ay isang maling paraan at malinaw na pandaraya. Kaya mag-ingat dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa.